Kung nahutang mo sa utang, lahat ibebenta para binenta yung Divisoria, 1.4 billion. Tapos alam mo, po sa Divisoria Public Market, again po, nalulugi na po tayo. At isa po sa, in fact, mas malaki pa po yung taxes na ibabayad po nila sa lungsod ng Maynila kesa po dun sa natatanggap natin 25 years na po. Fact check lang po lagi tayo. Po sa Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang tanghali naman po sa ating lahat. For today's video mga kuis, mga gayas, ay dahil si SB lagi na po yung sumisigaw na bakit Divisoria, bakit daw binibinta? So SB, makinig ka dahil alam mo naman to eh. Ang problema lang sa'yo, nagpablog-bulagan ka, bingi-bingian ka lang, basta sa'yo lang ay gusto mo manipulate yung isip o isipan ng taong bayan o mga batang Maynila para makuha mo yung boto nila. Nagkakamali ka. No. Dahil alam po nila ang istorya dyan sa Divisoria at mismong si ate na nga nagpaliwanag. Oh. Ayos. Maraming salamat ate dahil pinagtanggol mo si Yorme Isko Moreno. Maraming salamat sa iyo. Well, noon pa to mga kois, mga guys, no? Hindi pa si Mang si ate mga kois. Ayan. So, pinagtanggol niya si Yorme Isko Moreno dahil yung issue sa Divisoria mga kois, mga guys. So, now, dito natin, well, palagi naman po talaga natin tong kung sino yung nakasubaybay sa atin. Pero balikan lang po natin kasi marami na namang nakikisabay sa issue ngayon mga kois, mga gayas. Alam nyo na, nababasa nyo yan sa social media na maraming sumisira ni Yorme Isko Moreno na itong issue naman ito ay issue noong kapanahonan pa noong 22 to election mga kois, presidential election mga kois, mga gayas, na sa buong akala nila ay talagang pwede pa nilang gagamitin ito na issue sa City of Manila. Nagkakamali kayo. Walang manilinyong maniniwala sa inyo kasi alam na po nila ang buong katotohanan. Maliban naman doon sa presidential election na marami pong hindi nakakaalam. Siguro yung iba na naniniwala mga kuis, mga gayas, no? Kaya lagi po nating talagang sinasabi na yung mga misinformation, mga fake news, dapat po talaga sagutin natin yan para matuwid po, para hindi po sila tuluyang maniwala dyan mga kuis, mga gayas. So now, wala na pong lusot sa SB nito mga kuis, mga gayas dahil andyan papaliwanag ni ate kung bakit hindi na kumikita yung City of Manila mga kuis, mga gayas. Sige ate, pasok ate, pasok. Divisoria Public Market. Again po, ang Divisoria Public Market po, ang pag-aari natin doon yung lupa na kinatitirikan ng Divisoria Public Market. Opo. Yung Kabatis lupa lang pala ang pamamayari. Bakit sabi ni SB pati yung mga pwesto na doon pamamayari ng City of Manila? Nakita nyo kung gaano to misinformation at napaka-fake news mga kois si SB mga kois, no? lupa po na yon, matagal na pong hindi nasa ating hindi na po tayo ang namamahala doon sa lupa na yon. Way back 1992 pa po. To be exact, March 13, 1992. Paano po nangyari yun? Pumasok po sa isang kasunduan yung dati pong alkalde, si Mayor Mel Lopez, sa isa pong private company, yung Link World Corporation, na kung saan po ibinigay na po niya yung pamamahala nung lupa na yun, kasama po yung Divisoria Public Market, sa isang private company. That was March 13, 1992 pa po. So more than 25 years ago. Pinalis po yung lupa nung former mayor dito po sa private company, yung Link World, sa halagang 20 pesos per square meter. So you could imagine po, 20 pesos per square meter. Ilan hubang square meters yun? That's roughly around 8,000 plus square meters. So, from 1992 hanggang natapos po yung 25 years contract non lease contract po dun sa private company, ang natanggap lang pong income ng City of Manila is nasa 57 million lang po.
in 25 years. Okay. And the sad part of Bida-bida SV, makinig ka. Para tumigil na yung bunganga mo sa karat-rat-rat-rat. Kasi naman pala, engineer ka pala, so mahilig ka talagang trabaho mo talaga yung jackhammer. Ang problema sa'yo, ginagamit mo yung bunganga mo na parang jackhammer. Panay po ko na walang katotohanan. Makinig ka. pagdating nung 2013, nirenew pa yung contract by the former mayor naman po nung 2013. Former Mayor Estrada. Nirenew po yung contract. In other words po, per metro kwadrado, 20 pesos pa rin lang po ang kinikita ng lungsod ng Maynila. In other words, sa isang buwan po, 160,000 lang po ang pumapasok sa atin. Sa isang taon po, 2 million lang. Luging-lugi na po tayo. Luging-lugi na po tayo noon. Nang dumating po ang pandemya, inatasan po ang Assets Management Committee ng ating lungsod na humanap po ng mga assets ng ating lungsod na underutilized. So bakit maghahanap si Yormes Moreno ng pundo? Alam niyo naman, pandemya, di ba? Tapos noong lumabas na tapos ang termino ni Rhapsody Estrada, zero po yung iniwan niyang pundo dyan sa City of Manila. So anong gagawin ng isang ama para mapakain, mabuhay ang lahat ng Manilinyo para hindi magutom sa panahon ng pandemya, mga kuys magayas? Okay, tamo yung ginawa ni Yormes Moreno, napaka significant, makabuluhan, mga kuys mga gayas. So bago po nila ibinintayan, mga kuys, pinag-aralan po yan eh. Dahil si Idi at si Pati lang kumikita niyan. So, mas mabuti pang ibenta. Kikita pa rin naman yung City of Manila dahil magbubuwis yan buwan-buwan at taon-taon, mga kuys, mga gaya. So, ganun kagaling ating buting Yormes Moreno. Hindi po nakakatulong sa atin. Nalulugi na po tayo. At isa po sa nakita nila ay ito nga pong Divisoria Public Market, yung lupa po na kinatatayuan ng Divisoria Public Market. Take note po, yung Divisoria Public Market, hindi na rin po tayo ang nagpapatakbo nun. Yung private company rin po. In other words, sobrang lugi na po tayo nun. Yung lupa lang po ang atin doon. So, nakita po yung Assets Management Committee natin na luging-lugi na tayo dito. Kailangan po natin ng pondo dahil po ibinigay na po ng national government ang pagtugon natin sa COVID-19. Yan po yung 2020 eh. So, ang ginawa po nila, nakita po nila itong property na to na underdeveloped, hindi po natin nagagamit to its full capacity. So nirecommend po ng Assets Management Committee na ibenta na lang po yan. So nagdaan ho ba sa tamang proseso? Opo. Nagkaroon po ng public bidding, tatlo po ang nagbid at may nanalo po sa halagang I think 1.4 billion. Okay. Nalugi ba ang Maynila? Hindi po. Kasi yung binentahan po niyan, syempre, every year ho niyan, magbabayad na po ng taxes sa atin sa pag-develop po nila. In fact, mas malaki pa po yung taxes na ibabayad po nila sa lungsod ng Maynila kesa po dun sa natatanggap natin 25 years na po nakakaraan. Biro nyo, 20 pesos lang po yun. Saan po natin ginamit yung 1.4 billion? Saan po? Bumili po tayo ng gamot para sa COVID. Nabigyan po natin ng ayuda. SB, lagi ka naghahanap kung saan sana yung kita o yung pagbinta dyan sa Divisoria. Ayan. Mismo, isang kalaban na nagsasabi, si Mayora, kung saan na punta yung pera, mga kuys, mga gayas. Kasi kung may katiwalian pa ang ginagawa ang ating butihing Yormes Moreno, malamang may kaso na po yan ang ating butihing Yormes Moreno. Pero wala eh. Sa COA, Commission on Audit, nasa tama kasi yung pamamalakad sa pira, mga kuys, mga guys. Walang nabulsa.
sa madaling pagkakasalita mga kois magayas. So sila lang po yung gumagawa ng issue, especially si SB Bida-Bida na may mga katiwalian sa panahon ni Yorme Isko Moreno. Financial assistance and 6 months of ayuda food boxes ang 700,000 pamilya sa City of Manila. Nakapagpatayo po tayo ng COVID Field Hospital. Doon po napunta yun. Kaya sana po fact check lang po lagi tayo. Hindi naman po Fact check lang po lagi tayo. Bakit Mayora ngayon hindi ka na nagpa-fact check? Binabanata mo na si Yorme Isko Moreno. Pamumuliti ka. Yes. Diba? Klarong-klaro mga kuis mga guys. po magpapalugi o papasok ang lungsod ng Maynila sa isang bagay na ikalulugi po natin o tayo yung talo, dapat po laging beneficial po sa atin. Hindi po tayo papasok sa kahit anong kontrata na grossly disadvantageous for the city. Yun po yung nangyari more than 25 years ago. Grossly disadvantageous for the city. So ayun, ang buong katotohanan, lumabas din. SB. Anong say mo? Anong say mo sa mga buong katotohanan na sinabi ni Mayora Lacona noon? Noong hindi pa siya simang, hindi pa niya binanatan si Yorme Isko Moreno dahil sa mainit na politikang ito, mga kuis, mga gayas. So, nga ka ngayon, SB. Lahat ng mga binabato mo, pinupukol mo kay Yorme Isko Moreno, wala Transparent si Yorme Isko Moreno, andyan lahat ng ebidensya. So maghahanap ka ng anong klaseng ebidensya. Social media, andyan. Bahay, kondo, andyan. Paaralan, andyan. Hospital, andyan. Saan ka pa makahanap ng public school na fully air condition? Hospital, bagong hospital ng Maynila. Kita mo yan, SV. Tapos sasabihin mo, si Yorme Isko Moreno, walang alam. Wow! Ikaw siguro yata, walang alam Wala kasi kaming naririnig na mga ginagawa mong batas dyan sa Kongreso. Ano bang nagawa mo? Paki-explain mo, yan sana palagi mong ipagmalaki. Hindi yung panay ka lang paninira sa mga kalaban mo, especially kay Yorme Isko Moreno. Ilatag mo, ipaliwanag mo kung ano yung nagawa mo sa loob ng 3 taon dyan sa Kongreso or House of the Representatives, mga kuis. Wala kang maipaliwanag, wala kang maipagmalaki dahil wala kang nagawa. Kaya ang ginagawa mo ngayon, maninira na walang katotohanan, misinformation, or fake news. Butin lang, hindi balat sibuyas si Yorme Isko Moreno. Dahil kung magaya pa ng iba dyan na balat sibuyas, malamang sa malamang patong-patong ang kaso mo, SB. Kasi lahat ng mga pinupukol mo kay Yorme Isko Moreno, walang katotohanan. Walang katotohanan yan. So paano ngayon ibuto ka ng isang batang Maynila o Manilinyo kung panay ka lang banat ni Yorme Isko Moreno na walang katotohanan? Di mo ba napapansin sa lahat ng mga survey o kahit saang agencies na mga legit, lehitimo na survey, laga pa ka palagi? Di mo ba napapansin dahil yan sa mga ginagawa mo? Kasi mahal na mahal si Yorme Isko Moreno ng Manilinyo. Hindi sila papayag na yung susunod na pagka-mayor dyan sa City of Manila na bida-bida. At simang. Kasi nangyari na pinaubaya na kay Yorme Isko Moreno, napabayaan Tapos andyan ka pa, iiksi na. Imbis na siguro kung sakalin lang, kung sakaling manalo ka, pero malayo sa katotohanan talaga Kung sakalin lang, ipagpalagay lang natin. Kung mananalo ka, ano namang gagawin mo dyan sa City of Manila? Wala kang nagawa dyan sa Kongreso, di ba? Wala kang mailatag Dapat kung mga kampanya ka, ilatag mo ano yung nagawa mo, hindi yung puro lang paninira.
ng isang ka-opponent mo sa isang sa politika. Ha? Ilatag mo yung programa mo, platform mo, kung anong gagawin mo. Yun sana. Di yung ilalatag mo, yung paninira na wala namang katotohanan. So, paano ka mamahalin ng taong yan? Malamang sa malamang kangkungan ka talaga. Itong dalawa, kangkungan talaga itong dalawa. Oh. Mismo siya na nagsabi, nagpaliwanag about dyan. Kasi siya yung presiding officer noon siya nag-approve Pag-i-komento po ng iyong mga opinion o reaksyon sa comment section ng ating video. At kung nagustuhan niyo naman po ang ating video para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload natin, please follow, like, and share, and subscribe at paki-click ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload natin. So for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. See you tomorrow. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.